Isa ito sa pinakamasarap na dessert na kasama sa handa namin ngayong New Year at napakadali lang nito gawin dahil hindi na kailangan ng oven. Kahit nga walang okasyon o nagke-crave ka lang ay pwedeng-pwede kang gumawa. Nako mga mare, sinasabi ko sa inyo, medyo pricey lang siya pero the best ang lasa at napakasarap. Unahin na natin ito sa pag-crush nitong Biscoff Lotus mga mare. So itong isang pack na mahaba yung aking crinash gamit itong food processor. Kung wala naman kayong food processor ay pwedeng mano-mano naman. Ipukpok nyo lang mga mare para maduro. Maglalagay lang tayo dito ng melted butter at ang ginamit ko nga dito ay yung half bar. Hahaluin lang natin ito hanggang sa maging intact itong ating crushed Biscoff. Hetong recipe nga pala ay napanood ko lang kay Foodie Fred at gagawin ko sanang cake. Ito nga may spring form na ako dito kaso naisip ko na baka hindi siya maubos so ang ginawa ko na lang ay solo serving at ito nga ang aking paglalagyan. Sa isang cup kasi nito ay pwede na yung isa hanggang 2 tao ang mag-share. Kada isang cup nga ay maglalagay lang ako ng 1 tablespoon ng crushed Biscoff pero kung gusto nyo ng mas marami ay pwede din kayong mag-add. Ipa-flat lang natin ito mga mare gamit yung isang cup and after nyan, iset aside muna natin dahil gagawa tayo ng ating cheesecake mixture. Sa nakita ko nga na ingredients, kailangan natin ng 2 all-purpose cream na chilled. Bale, ito ay chinil ko lang naman ng overnight sa ref. Gamit ang hand mixer ay i-mix natin ito hanggang mag-double yung volume. Sa separate bowl, maglalagay tayo ng 2 blocks ng cream cheese. Depende na sa inyo kung anong brand ang gagamitin ninyo. I-mix lang natin ito at maglalagay tayo ng vanilla essence na 1 tablespoon. Maglalagay din tayo dito ng powdered sugar at yung full ingredients nga ay lalagay ko na lang sa comment section dahil ito lang din naman yung nakita ko. Pagsasaluhin na natin yung all-purpose cream at cream cheese at maglalagay na tayo dito ng Biscoff spread. Bali itong Biscoff spread ko nga pala mga mare, hindi ko muna ito tinunaw dahil imimix ko lang din muna ito. Again, depende na sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo pero sa pagkakatanda ko ay 3 tablespoon ng Biscoff spread ang inilagay ko dito tapos minix ko ulit. Kapag okay na yung mixture ng cheesecake, ilagay na natin ito sa cup. Kung gagamit naman kayo ng spring form, ilagay nyo lahat. Tapos, spread nyo lang evenly. Para sa pinaka-toppings nitong ating cheesecake, gagamit tayong Biscoff spread. Para matunaw ito, binabad ko lang ito sa mainit na tubig. Kung gusto nyo ng mabilis, pwede nyo din ilagay sa microwave. Bali, ganito na yung kanyang consistency at pwede na natin ilagay ito on top. Etong mga Biscoff naman, pwede nyo i-order online at pwede din naman kayo sa mga supermarket dahil available naman siya kasama ng mga biskuit. Iba talaga yung sarap ng Biscoff mga mare. Kahit nga sa yogurt, gustong-gusto ko. What more sa cheesecake, talagang nagko-complement yung lasa. At dahil meron pa akong natira ng mga biskwit, pinutol ko lang yan sa gitna at gagawin din natin itong topping. Yung isang buo kasi mga mare hindi magkakasya. So ayan, hinati ko na lang ito sa gitna. At eto na ang ating Lotus Biscoff cheesecake in a cup. Grabe mga mare, kita nyo ba yan? Sobrang solid at napakadami. Pwede na itong kainin kung gusto mo, pero syempre masarap siya kapag chilled. So ilalagay lang natin ito sa ref overnight. At etong ang lagayan ko ay may kasama na ding takip. Hindi lang ito panghanda, hindi lang para masatisfied yung cravings mo, pwede mo din itong ibenta. Ang ganda din ng consistency ng cheesecake mga mare, di ba? Hindi na natin kailangan ng oven. Ilalagay lang natin sa ref at heto na. Meron na tayong masarap na Biscoff cheesecake. Sinasabi ko sa inyo, legit masarap siya. Kalasa siya ng mga cheesecake na nabibili nyo sa mga coffee shop. O siya, ilalagay na lang din natin yung full ingredients na ginaya ko sa comment section. Yun lang. Happy New Year everyone. Bye!